Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinhagang ito sa tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Wag," sagot niya. "Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo ay inyong tipunin sa aking kamalig." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng pinagpalang linggo. Ayan, Welcome po sa ating pansamantalang bahay dalanginan. No? Alam ko medyo lapot tayo ngayon. Ano po? Kahit ako nga init na. Pero ganun pa man, tiis lang. No? Tiis lang po tayo ng kaunti. No? Medyo nag-a-adjust tayo sa ating bagong bahay dalanginan, kaya yung mga pagkilos natin liit-liitan, no? Liit-liitan ng pagkilos. Kasi yung camera natin, makikita tayo, no? Pakawawa naman yung mga nagsisimba online, no? Upo na. No? Medyo yung kilos lang muna natin, liit-liit lang sapagkat ganun talaga, no? Kapag nagsisimula, nag-a-adjust tayo, no? Papasanpat aayusin din po natin ang ating bagong bahay dalanginan para naman kahit paano maging komportable tayo. Ano po? Sinong nainitan dito? Taas nga ang kamay. Yan, no? Pare-parehas tayo, no? So wala naman nalalamigan, 'di ba? Pantay-pantay lang, no? Kaya kung konting tiis lang po. So sa mga nasa online, welcome po sa ating bagong bahay dalanginan, at tayo mananatili dito sa loob ng 2 taon habang tinatayo ang ating bagong parokya. Nais kong simulan ang ating pagdinilay sa isang kwento. At ang aking kwento sa linggong ito ay tungkol sa isang lalaking masama. May kilala ba kayong lalaking masama? Hello? Anong pangalan? Hindi, wag na. No, wag natin pangalanan, no? Kaya nga ako, di ko na pinangalanan. Itong lalaking masama na ito, napakadaming pera. Kaya ganun, no? Kung sino pa masama, siyang madaming pera. Napansin niyo ba yon? Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang maraming pera yan? Itong lalaki na to, sa sobrang dami ng kanyang pera, no? Ginawa niya para madaling bilangin at madaling malaman kung magkano ang kanyang pera,
inilalagay niya ang kanyang pera sa maleta. Kapag maliit ang maleta, ibig sabihin 5 milyon ang halaga. Kapag malaking maleta, ibig sabihin 10 milyon ang halaga. Kilala nyo na ang masamang lalaki na to? Ha? Oh, wala akong pangalan, ha? Bahala kayo dyan. No? Ako na naman nakaano sa online. No? No? Isang araw, habang nagbibilang ang masamang lalaki, napansin niya parang kulang ang kanyang maleta. Parang kulang ng isang maliit na maleta. Magkano nga halaga nun? Yan, ang bibilis nyo talaga pagdating sa pera, no? Kala mo inyo, no? 5 milyon, no? 5 milyon. So, pinahanap ng masamang lalaki sa kanyang buong mansyon ang maliit na maleta. Habang hinahalughog ng kanyang lahat ng katulong ang mansyon para hanapin ang maliit na maleta, sa labas naman ng kanyang mansyon, may isang batang babae na naglalaro. Anak siya ng driver ng masamang lalaki. Ang batang babae ay pinalaking mabuti ng kanyang ama. Ano nga trabaho ng ama? Yan, gising pa, no? Gising pa. Pagdating sa pera, gising lahat, ano? Habang naglalaro ang batang babae, napansin niya merong maliit na maleta sa labas ng gate ng mansyon. At dahil mabuti ang bata, alam niyang hindi kanya ang maleta, sinabi niya ito sa kanyang tatay. Tay, merong maleta dito sa labas, punta ka. Pinuntahan ng tatay at nakita yung maleta. At dahil driver, kilala na sa kanyang amo ang maleta. Di ba yung driver naman talaga taga-bitbit ng maleta? Oh, kilala nyo talaga, no? Oh. At binalik ng driver ang maliit na maleta sa kanyang amo. Nang makita ng kanyang amo ang maliit na maleta, dali-dali niya itong binuksan. Binilang ang laman ng maleta. Magkano laman? Pero dahil pumasok sa isip ng lalaki ang kasamaan, dahil pinasukan siya ng kasakiman, ang dapat na 5 milyong piso na laman ng maleta, sinabi niya, kulang ito. Kulang ito. Nagulat yung driver. Sabi niya sa kanyang amo, hindi ko po binuksan yan. Wala pong kulang dyan. Dahil pinasukan ng kasakiman, sabi ng masamang lalaki, hindi, 10 milyon ang laman nito. Pinagbintangan niya na may kinuha yung driver. Pero tinanggi to ng driver. Kinuwento niya nangyari. Nakita ng anak ko. Pagkakita, tinawag ako. Pagkatawag sa akin, ibinigay ko sa iyo. Hindi ko binuksan yan. Dahil nuknukan ng kasamaan ang kanyang amo, dinala niya ito sa isang husgado. Tingnan mo naman, no? Kung sino pa talaga masama, ang galing pa magdemanda. No? Dinimanda niya ang kanyang driver. No? At habang nasa husgado, pinakwento ko anong nangyari. Kinuwento ng mayamang lalaki o masamang lalaki kung paano nawala ang kanyang maleta. Kinuwento naman ng bata kung paano niya natagpuan ang maleta. Kinuwento naman ng tatay kung paano ibinigay sa kanya ng anak ang maleta. At sa matagal na tanungan, nakabuo ng hatol ang husgado. Sabi ng husgado, kung ang nawalang pera ng masamang lalaki ay isang maleta na may lamang, magkano daw nawawala? Nalito na kayo. Na?
Ulitin natin. Magkano daw ang nawawala sa masamang lalaki? Sino nagsabing 5 million? Taas kamay. Di bakit kayo biglang kanina may narinig, 5 million, taas kamay. Yan. Sino nagsabing 10 million ang nawawala? Taas ang kamay. O ano kayo? Ang bihira to mga to, hirap-hirap nyo talaga kwentuhan, Kaya ang daming chismosa sa lugar natin, Pag nakarinig ng kwento, maiiba eh. Diba nga, 10 milyon daw yung nawawala? Hello? Diba? Diba nga, pumasok yung kanyang kasakiman, kaya ang nawawala na ay 10 milyon. Sabi ko na talaga dito talaga ang puno ng chismisan sa atin Sabi na husgado, kung ang nawawalang pera ng masamang lalaki ay isang maleta na naglalaman ng 10 milyon at ang natagpo ang maleta ng bata ay may laman na 5 milyon, sa makatuwid, ang natagpo ang maleta ng batang babae ay hindi sa lalaki. Tama ba yon? Tama ba ang hatol? Hindi sa lalaki? Bakit? 10 milyon nawawala sa iyo di ba? Sabi mo, 10 milyon. Ano nahanap? 5 milyon lang. So, sabi ng husgado, hindi sa iyo ang maleta. Ngayon, hanapin ang may-ari ng maleta na may 5 milyong piso. At kapag hindi nahanap, ibibigay ang pera sa babae. At natahimik ang lalaki. Tama ba ang hatol? Nagets nyo ba ang kwento? Parang ganito, ang tinuturo ng talinhaga ng damo na ating narinig sa ating ebanghelyo mula kay Jesus. Sabihin nyo nga, talinhaga ng damo. Ipinapakita ng talinhaga na ang mabuti at masama ay parehas namumuhay. Sabay silang tinatanim at sabay tumutubo. Nakakapagtaka. Bakit kaya hinahayaan maitanim at tumubo ang masama at hindi na lang bunutin ng hindi na tumubo? Nagtataka ba kayo? Bakit may masamang tao? Hello? Hindi kayo nagtataka. Alam ko na kung bakit. Pero ang ganda ng sagot ni Jesus. Bakit ba may masamang tao? Bakit ba hinahayaang mabuhay pa ang masamang tao? Anong sabi? Etong maganda. Sabi ni Jesus, hayaan na ninyong lumago hanggang sa anihan. Ayun naman. May anihan, may hantungan, may katapusan kung saan titipunin ang damo at pagbibigkit-bigkisin upang sunugin. At ang trigo dadalhin sa kamalig. Parang buhay, sa huli may hukuman. Hahatulan ang masama. Parurusahan. Samantalang ang mabuti, gagantimpalaan. Kaya huwag ka magtaka, bakit may masama? Kasi kung binubunot ang masama, siguro wala nang tao sa mundo. Hello? Tama, Nanay Shoni? Diba? Lahat naman tayo may angking kasamaan. Bakit? Kasi yun ang iyong itinatanim. Yun ang ating tinatanim sa ating isip at puso. Doon nagmumula ang kasamaan. Kaya nga, hinahayaan pa tayong mabuhay Kaya nga, ano sabi ng kasabihan? Ang masamang damo, sinong gusto nang mamatay? Sabi ko na mga masasamang damo No? Hinahayaan tayo. Bakit?
meron namang anihan, merong katapusan, meron tayong kahahantungan. Kaya nga, nagbibigay ng babala si Jesus na ang lahat ay nagsisimula sa maliit. Ulitin ko po, lahat nagsisimula sa maliit. Ang mabuti at masama sa maliit nagsisimula. Kaya yang maliliit na iyong ginagawa, pag-ingatan. Dahil baka iyan ay iyong maging kasanayan. Yan ay iyong maging kalakihan. Kaya yung mga nanay dito, mga lola, pag meron kang apo, meron kang anak na maliliit na nagsisimula ng gumawa ng maliit na kasalanan, sawayin. Kasi sa maliit, nagsisimula at nagiging kasanayan. Yang paisa-isang pagmumura, sa huli, nagiging parte na ng iyong lengguwahe. Napansin niyo ba yon? Diba? Yung mga maliliit na pagmumura, nagulat lang, nagmura, no? Huwag niyong papayagan. Bakit? Yan ay nagiging parte ng lengguwahe. Tignan nyo, kahit na hindi ka nagugulat, nagmumura ka na. Diba? Kasi naging parte. Nakasanayan. Yung maliliit na pagsisinungaling, wag mong hayaan. Bakit? Sasabihin niyo, white lies lang naman, Father. Hindi. Dahil sa huli, pag nakasanayan mo magsinungaling, magiging iyong buhay na yan. No? Yung mga paminsan-minsan na pangungupit, wag mong sanayin. Ano mangyayari? Sa huli, magiging iyong kabuhayan. No? Una, piso lang kinukupit. Susunod, magiging, di ba, alam mo, 5 piso. Pagkatapos sa 5 piso, magkano? Buboy. 10, syempre, di ba, buboy? Magkano kinuha mo ngayon? 20 na, di ba? Kayo, huwag yung ha? Kaya na uhuli ko kayo, sabi ko, ha? Wag. Kasi pagtanda ninyo, magiging inyong kabuhayan yan. 5 piso lang naman no? Yung kaka 5 piso mo, nagiging 20. Kaka mo, nagiging 100. Hindi ba? Kaya alam nyo, ang ganda nung isang spiritual writer na sinabi niya. Sabi nung spiritual writer, tandaan nyo to, bantayan ang inyong iniisip. Dahil ang inyong iniisip, maaring maging iyong salita. Bantayan ang inyong salita. Dahil ang inyong mga salita ay maaring maging pagkilos. Bantayan ang inyong pagkilos. Dahil ang inyong pagkilos ay maaring maging inyong kasanayan. Bantayan ang inyong kinakasanayan. Dahil maaring ang inyong kasanayan ay maging inyong ugali. Bantayan ang inyong ugali. Dahil ang inyong ugali ay maging mga inyong kinabukasan. Ang ganda, no? Nagsimula lang sa kaisipan hanggang naging iyong kinabukasan. Simple lang naman. Ang sinasabi sa atin ng 2 pagbasa, tinutulungan tayo ng Espiritu Santo sa ating kahinaan. Lahat naman tayo may angking kahinaan. Lahat tayo may angking kasamaan. Pero ang sinasabi sa atin, tutulungan tayo ng Espiritu Santo. Kaya ano dapat ginagawa? Nagdarasal. Dahil tuwing tayo'y mahina, diyan malakas ang kasamaan. Tuwing ikaw ay gipit, diyan malakas ang tukso. Tuwing ikaw ay galit, diyan malakas ang tukso. Tuwing tayo'y mahina, diyan tayo inaatake ng kasamaan. Kaya nga, ang ganda ng paalala ng ating unang pagbasa. Ayon sa Aklat ng Karunungan, hindi lang natin dapat inaalam kung ano ang mabuti, kundi humingi ng tawad at magpatawad sa panahong hindi tayo nagiging mabuti. Ang galing ng Diyos, no? Sobrang maunawain. Alam na meron tayong angking kahinaan. Alam na meron tayong nagagawang kasalanan. Kaya anong sinasabi? Magpatawad.
humingi ng tawad. Dahil sa panahong tayo'y naging masama, isang mabuting pwede nating gawin ay magpatawad at humingi ng tawad. Kung nakapangupit, humingi ng tawad. Kung nakapagmura, humingi ng tawad. Kung nakapanchismis, humingi ng tawad. Dahil yan ang pwede nating gawing mabuti sa gitna ng kasamaan. Mga kapatid, matatapos ang pagtatanim, may anihang dadating. Kung saan ang mabubuti at masasama ay paghihiwalayin. Ang mabubuti, sasamsamin. Samantalang ang masasama, susunugin. Amen? Amen. Nais ko pong gamitin ang pagkakataong ito para pasalamatan po muna ang lahat ng nag-sponsor noong ating nakaraang kapistahan. Sa lahat po ng nagbigay ng kanilang tulong, maraming salamat po. At sa puntong ito, maaring karamihan po sa mga nagbibigay ng Soledad Pledge ay napuno na po ninyo ang inyong pledge card. Ano po? Kung napansin po ninyo, mangyari lang po na ibigay po ito sa opisina dahil papalitan po namin ito ng isang sertipiko ng pasasalamat. Ano po? Para mapasalamatan namin at ma-acknowledge namin na kayo ay nakapagbigay ng isang buong taon para sa ating simbahan. At syempre, papalitan namin ito ng bagong pledge card. No? Isa na namang taon ng ating bubunuin, isa na namang taon ng ating pag-iipunan. Kaya po sana po tuloy-tuloy po ang inyong suporta para po sa ating parokya. Muli, sa lahat po ng mga nagpe-pledge, bigay lang po ninyo sa parish office yung inyong mga pledge card para mabigyan po namin kayo ng mga certificate of gratitude. Yung pasasalamat po ng ating parokya sa inyong mga naibahagi. Maraming salamat po. Magsitayo na po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyo ko ang inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, nililingap mo ang iyong bayan kahit may mga kaanib na lumilihis ng landas. Ipagkalob mo ang pasyang magbagong buhay sa tanan upang ang lahat ay maging lalong matapat sa pagsunod sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humahiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.